Mayong adlaw mga higala. Kini ang ikatulong nga bahin sa atong gisgutan may tungod sa Dios. Nganong siguradong walay Dios. Sa dili pa ta mo padayon, doon na ko'y jutay correction sa ikaduha nako nga video. May tungod sa pagsulti nako sa katong kang Hitler. Dili 6,000 tong mga Hudyo nga ipatay ni Hitler. 6 million, dili 1,000 million. Under siyang pagsugo panahon sa Second World War. Kani doon ay mga historian nagingon nga ilang 6 million sa mga abot pa daw mga 10 million ang gipatay ni Hitler sa Second World War. Ang nalitok nako dito kay 6,000 million. Ay gamay correction sa second part ani nga video may tungod sa way nga nga sigurado mo walay Dios. Unya, ayun pa, salamat ko sa mga akong mga amigo nga nag-subscribe sa akong channel. Salamat kayo. So, padayon na to ang pag-iskot may tungod sa why there certainly is no God. Muna ni ang pinaka matawag na to nga pinaka-common nga question sa mga tao nga nagtuo og religion. Pinaka-common nga question. Kung walay Dios, kinsa may nagbuhat sa universe? Kinsay nagbuhat sa earth? Kinsay nagbuhat sa mga planets? Kinsay buhat patong tao kung walay Dios? Muna ang common question. Muna atong hisgutan ron. Unsay kanang tubag ni ana. Ang pinaka-common nga kanang tawag philosopher nga ang iyang mga argument na gituhuan sa daghan sa mga tao nga nanuo og Dios. Kadto si Thomas Aquinas sa 13th century. Doon na siya 5 ka rason ngano nga dunay Dios. Yan siya. Ang una gitawag niya first mover. Ingon diri. Dunay gitawag first mover ug kana mo ang Dios. Walay molihok kung walay nagpalihok. Ang Dios lang ang walay nagpalihok. Una nga rason. Doon na siya 5 ka rason si Thomas Aquinas. Mani ikuhaan sa base. Mamaora ni sila pod sa gatong kalam cosmological argument. Mamao lang sila. Kalam na agihapon na there must be a cause, the first cause. Ang unang hinungdan. The first cause, the uncaused cause. Muna kalam. Pero mamaora na sila. Kining kang Aquinas. Ikaduha nga rason ni Thomas Aquinas. Walay ning tungha sa iya lang kaugalingon. Ang tanang ning tungha may nagpatungha. Ang Dios lang ang ning tungha gikan sa wala. Gikan daw sa wala ang Dios. So dili nakaka-question kinsa nagbuhat sa Dios. Ang Dios daw gikan sa wala. Ang tanan daw ning tungha do na gyoy nagpatungha gawa sa Dios except God. Ay number 2. Nya, ikatulo, dunay panahon nga walay pisikal nga butang naglungtad. Tungod kay duna nay pisikal nga butang mitungha, duna gayoy dili pisikal nga butang nga nagpatungha niini. Ang dili pisikal nga butang nga nagpatungha niini mo ang Dios. Kung duna daw pisikal, duna po'y dili pisikal. Nya kanang dili pisikal nga nagpatungha og pisikal mo ang Dios. Mo na ang ikatulo nga rason ni pruiba ni Thomas Aquinas. Ang ikaupat, ang tao dunay maayo og daotan. Ang naghatag og sukdanan kung unsa ang maayo o daotan mao ang Dios. Isgot na sa nagisgot ni morality.
Kung sa daw maayo og dautan, ang Dios daw mo naghatag ana og sukdanan. Ang Dios nag-decide kung unsay maayo ug unsay dautan. So kung walay Dios, pataka lang daw tag buhat bisan unsa, kay total wala man ta kay balo daw kung unsay maayo ug unsay dautan. Munang rason nila nga nagay Dios kay nay naghatag og gitawag sukdanan, rule. Muna yung rule of law. Sa ikalima, ang mga butang nga atong makita dunay mga disenyo. Busa doon na gayud tig disenyo. Ug ang tig disenyo mo ang Dios. Ang mga butang ko nga atong makita dunay design. So doon nagay designer. O ang designer niya na mo ang Dios. Muna ang tubag amo na ang mga reason ni Thomas Aquinas nga nagtuo og Dios. Ngano nga sila nanuo og Dios. O kini nga mga rason dugay na ni nga ginagunitan sa mga philosophers sa mga theologians ngano nga nagay Dios. Sa karon ato ning subayon kung unsay very argument ani atbang ani. Okay, kung sa ako pang gingon nga di bayo nga pikas lang imong tanawon sad nimong luyo. Kung sa kwarta, di ka kailag kwarta kung usaray imong tanawon. Atong isgutan kini may tungod sa first mover. Nga wala ko ni malihok o walay magpalihok. Nya wala ko ni tungha kung walay nagpatungha. Dunay panahon nga walay physical busa dunay nagpatungha og physical. Kung kanang nagpatungha og physical mo ang Dios. Sa lagtod nga pagkasulti, nagi nagbuhat sa tanang butang gawas sa Dios. Hindi ang butungha ang universe ug walay nagbuhat tanan, nagi nagbuhat. Daghan ang mga akong nabasahan nga mga tubag ana philosophers nga tubag anang mga pangutanahan na debunk kana ng istorya nga bali nagputol ang istorya nga doon nagay first mover. Pero ang akong biliban o ang akong basihan yun nga para sa ko mo ang pinakanindot nga tubag kay ang kang Thomas Edison. Ang kang Thomas Edison nga tubag may tungod anang argument mo ang ako ang gihawiran. Doon na may mga scientist po nga kuya sad sila tubag. Pero lisod sabton sa ordinaryong tao. Baba sama ni Lawrence Krauss na sa libro nga A Universe from Nothing. Wala ko na Diyos. Wala nagbuhat. From nothing. So, explain niya. Kay theoretical physicist man si Lawrence Krauss. O, kita mo sa debate ni Lawrence Krauss o ni kaning silimot anang ilado nga evangelical nga iyang kalaban si William Lane Craig. Katulog kahugna ilang debate diri sa Australia. Tulog kahugna, grabe debate. Tuyo gito ba? Tulog ka adlaw ilang debate ni Lawrence Krauss o ni William Lane Craig, evangelical. Si Krauss, scientist nga atheist. Scientific iyang mga answer. So muna siya ay author ng libro nga A Universe from Nothing. Gapo kay explanation ni Lawrence Krauss. Pero nga nani, isod man guna i-explain sa mga ordinaryong tao kay scientific terms man panggamit. So, pero mo na tinuod. Mo na tinuod. So, kalibutan sa mga religion. Na mga scientific nga mga causes nga totoo na ila, wala na ebidensya.
Pero lisod lang sabton. Kay lalong kayo ng mga explanation ang Lawrence Cross. Muna nga ang pinakasayon sabton nga explanation bisa akong experience. Ang explanation ni Thomas Edison. Ayun si Thomas Edison. Dili basta-basta nga scientist. 1,000 kapin. Ang ganingon ni abot na dag 1,500 ang iyang napatent. Iyang na-invento. Thomas Edison. Siya na-invento ng sini. Movie camera. Yan ang invento. Daghan siya ginbento. Mga kuan kanang plaka, taon na microphone. Microphone tong gamit iya na. Sini. Iya na. Basta-basta mo invento to na. Sobrang god libo ang na-invento. Napsan lang siya year 2000 na kapin. Napsan ang iyang invento nga ni abot og kapin libo nga tong hapon. Nakapasiha. So dili basta-basta. Gani mga tao nga barag dili sila ani ora ginadaot mo na si kuan Thomas Edison sa issue nila ni Tesla. Pero ang pinaka idol nga scientist si Thomas Edison. Unya karon bago na ibawan ako gi-interview si Elon Musk. Mo pod nang iyang pinaka idol nga scientist. Thomas Edison gyapon ko ay arang-arang na ko kakampi di pagid basta-basta. Elon Musk pagid. Daghang ganin karampag kay nganong si Elon Musk daw ang iyang idol niya human ang iyang produkto, ang iyang pabrika gingan lag Tesla. Tubag ni Elon Musk si Tesla man kay invento og motor. Ang motor ba sa mga gamit niya sa kuan kanang pagpadagan sa battery. Pero ang battery iya na kang kuan. Nagarason si gi-explain ni Elon Musk nga no nga si Thomas Edison ng iyang idol. Dili si Tesla. Salamat na ko kakampi. Atay sigutan ang tubag ni Thomas Edison. Ang ako pa rin padayon ang istorya ni Thomas Edison, no? Ang nakakuyaw ni Thomas Edison kay scientist siya nga wala ka eskwela bisan grade 1. Basaha ra gud na yung history sa Wikipedia. Wala ka human og grade 1. Si Thomas Edison. Ingan na si kadidli. Anak ko yung utok niya. Ang istorya mo gud ana. Eskwela na siya grade 1. Karon kay pag-abot sa eskwelahan, grabe man kakulit. Unsay iyang ipangutana sa maestra, ang tubag sa maestra ipangutana na po niya. Murag siya na malay estudyante. Di ning reklamo ang maestra kani imong anak, ingnan ikugrahan ani. Kagit pangutana. Ani di ko ani. Amo to ano lang eskwela sa inahan. Ang inahan na nagtudlo og basa. Why ko mag-grade 1? So pagkadako ni Thomas Edison, grabe may gyud ka talent gyud. Ina na siya siyang mama nga. May naman kamo basa, may naman kamo kwenta. Mama ni nagtudlo niya. Dito, pagtuos library, ito ka dito puyo. Amo na dito sa library, nagtudlo self-study siya. Mo nang resulta na himo siyang usa sa mga gitawag og pinaka ato term na prolific inventor or prolific scientist si Thomas Edison. Nga akong biliban niya. Grabe gyud. Kanang uban mga kahuman man mga PhD. Mga scientist. Pero siya pa mag-grade 1 ba? Thomas Edison. Ayan siya kuyaw. Nya kanang ihapong tubag may tuod ana. Kay si Thomas Edison sa panahon niya kadlukan siya gid basta magisgot na ganig relihiyon og Dios. Mga wala mo din sana. Kanang mga siya mga speech maghisgot na ganig 18th century gud siya. Tumoy-tumoy sa 18 yung kabot pa siya 19th century. Pag siya mag-speech, siya maghisgot na ganyan na siya Dios. Mag-ana mo kawala ang mga audience ana. Grabe kay siya mo kan ba? Muhatag og kanang pasabot man ito nganong walay Dios. Nganong dili tinuod ng pagtuog Dios.
si Thomas Edison. Perti ka itis si Thomas Edison ba? Ano na yan tubag? Sa argument ni Thomas Aquinas nga doon na gyud nagbuhat sa universe. Dili pwede nga nitungha lang na gyud nagbuhat. Wag ang nagbuhat ana mo ang Dios. May ni Thomas Aquinas no sa iyang kuan. Karon ang tubag ni Thomas Edison simple lang. Yun siya, you call it God, I call it nature. Wala siya mingon nga walay nagbuhat. Naa. Kanang itawag nimo og Dios, ang akong tawagan na kinayahan. You call it God, I call it nature. Oh, wala siya mingon nga wala Dios. Okay, na nagbuhat. Lahi lang tagtawag, lahi lang tagtinawgan. Lahi lang kanang pagtawag sa nagbuhat sa universe kay imo God. Ako ang nature. What you call God, for me, I call it nature. Yan siya. But, dunay dakong kalainan. Yan siya. What you call God, I call nature. The supreme intelligence that rules matter. What you call God, I call nature. The supreme intelligence that rules matter. Niya, nipadayon siya. Nature is what we know. We do not know the gods of religions. Nature is not kind or merciful or loving. Amo na problema. Kay ang kalainan sa nature ug sa God. Kay ang God dunay qualities nga tulo ka qualities nga ginganlan ni dinhi ni Thomas Edison. Puros na sila Thomas Aquinas o Thomas Edison. Bangga ni ron. Ingon pa si Thomas Edison. Nature is cruel. If God made me, the feeble God of the three qualities of which I spoke, mercy, kindness, love, He also made the fish I catch and eat. And where do His mercy and love for the fish come in? No, nature made us. Nature did it all, not the gods of the religions. Mo na problema. Kaya ang ilang God, doon na may tulo ka quality, tulo ka hiyas. Mercy, kindness, and love. Yan siya. Kung kanang imong Diyos, yan siya, mo yung naghimo sa isda nga akong gikaon, made the fish I catch and eat, yan siya. Where do His mercy and love for the fish come in? Asa man iyang kaluoy sa isda nga akong gikaon? Yan siya. Kaluoy siya sa ako kay gutom ko, mamasol kong isda. Kakuha kong isda, pamatay ang isda, kung ikaw, gisugba pag yun. Asa man ang kaluoy sa Diyos sa isda? Ano na yung pangutana? Where do His mercy and love for the fish come in? And said, no, nature made us. Nature did it all, not the gods of the religions. Wisgot ka God, daghan mo po God. Si klase man God, kada relihiyon, lain nga God. Siya wala diha. Pero, umingon kag na ay God. Okay. You call it God, I call it nature. Ana lang kasimple. Wala siya umingon nga walay Diyos. Wala. Pero ang iha lang tawag, dili Diyos. Nature lang. Kay ang nature, wala may qualities nga mercy, kindness, and love. Ingon pa siya, nature is what we know. We do not know the gods of religions. And nature is not kind or merciful or loving. Ang nature, dili merciful.
dili kain labing og mo na tinuod. Di ba? Ang kinayahan at sahay, maayo kayong panahon. Kalit lang pag bagyo. Maayo kayong panahon. Kalit lang linog. Pili mga matay. Ha? Muna ang nagbuhat, ang kinayahan. Nga gitawag ni mong Dios. Pero dili ko makaingon nga mo nang Dios nga kanang ingon niya nga labing, merciful, maluluyon, kindness, maayo. Dili. Dili man wala man asa ang nature dili man ingon ana. So mas bugat nga ang nagbuhat ang nature. Ug mangutana pud sila og kinsa may nagbuhat sa Dios o sa nature. The same question kinsa nagbuhat sa Dios. Kung wala nagbuhat sa Dios, awa pa nagbuhat sa nature. Kaya mo man ang gitawag na kog nature, kana man ang Dios nga imong ingon. Iusab lang na kong ngalan. Wala na ko na pulihi. Iusab lang ang ngalan. God na, ang nagbuhat sa universe, okay, God. But you call it God, I call it nature. Wala usba. Mo lang yapon siya. Ngalan lagi usab. Ang ngalan lagi usab. Wala ang wala gikuha siya. Wala siya gikuha, wala siya gitanggal. Iusab lang ngalan. You call it God, I call it nature. Wala gitanggal ang God. Iusab lang ngalan, nature. Pero mas accurate ang word nature kaysa God. Kaya kung hisgot ka God, ang God na ay mercy, na ay love, na ay kindness. Ang nature wala man. Diba? Karon na ay ko ilustrasyon karon na. Tagaan tag ilustrasyon. Kung unsa ang nature o ang God. Netong 1991, ning buto ang mong pinatubo diri sa Sambales. Takti kusugas pagbuto. Daghan nga matay. Kapin libo ang patay sa pagbutos pinatubo. Unya, napay mga lungsod nga nalubong. Duha ba to? Tulo ka lungsod. Nalubong na sa ilawom sa lahar. Ay, mga lungsod diha, mga balay diha, wala na, hindi na makita. Tabunan sa lahar. Sa pagbugwak sa lahar sa bulkan. Karon, kung matukas pinatubo, naay dako kayong lake sa kaldera, sa baba sa bulkan nga buto. Katong baba na sa bulkan, in terms sa mga geologist na kaldera, napuno og tubig. Nga nahimong lake, dako nga lake. Pagkanindot nga lake, karon blue ang color. Dili pa paliguan kay acidic pa daw. Pero nahimo na gani naron nga kanang tourist attraction. Kanang lake nga nahimo sa ibabaw sa pinatubo. Karon pangutana mo ni. Kinsay nagbuhat anang lake sa ibabaw sa pinatubo, sa baba sa pinatubo. Nanindot kay nga lake, tinaw kay tubig diha. Kinsay nagbuhat ana? Kung mutubag ka nga ang Dios ang nagbuhat ana, ay buang Dios ha. Magbuhat lang siya glik, patay siya milibo ka tao. Lubong putong ubang lungsod. Ha? Napay mga bata na nga matay daghan. May buot Diyos ana. Kung mo magaling nga ang Diyos nagbuhat ana. Pero kung moingon ka ang nagbuhat anang lake sa ibabaw sa baba sa pinatubo, ang kinayahan ang nature. Tama. Ang nature dili man na siya, wala man na siya magingon nga loving, kind or merciful. Wala man na. Ang sa ingon ni Thomas Edison, nature is cruel. Tinon na. Cruel siya. Buhat to siya og lake dito sa baba sa pinatubo, patay pug daghan. That is nature. Nature is cruel. So, ingon na ang kamatuoran, ang atong balansihon, di ba? Kung ingon kag Dios ang nagbuhat anang lake sa ibabaw sa pinatubo, ay buang Dios ha. Usab. Kung ingon ka nga ang Dios ang nagbuhat sa tanan, hasta bagyo ang Dios nagbuhat. Hasta kalamidad. Hasta linog, hasta tsunami. Ang Dios ang nagbuhat kasi siya magkatanan. Napay akong ka-istorya na pastor po. Siya dili nga Dios nagbuhat anak brad. Kinsa man day siya? Ang yawa na. Ang yawa man nagbuhat anak. Nang makatalag man ang yawa nagbuhat anak. So kung mao na
tama da itong istorya sa mga tao nga kini dang tao kalisod na mudangop na siya wa. Kay ganina pag istorya nimo o siya gingnan, ang tanang nagbuhat ang Dios. Ya karon nagkalisod na ka, dangop na siya wa. Tinuod din istorya ka tao daw magkalisod na mudangop na siya wa. Ikaw niya pa, ako tambag nimo. Kay sa Biblia ang mabasa, ang tanang butang gibuhat sa Dios. Mura na mabasa sa Biblia nga Kulusas na makita o dili makita gibuhat sa Dios. Usba ninyo na. Ang tanang butang gibuhat sa Dios og sa yawa sumpay. Pemprita ko sa Biblia nalimtan ng yawa ba. Ang Dios gibuhat sa ang tanan gibuhat sa Dios og sa yawa. Kay ang yawa kay gibuhat ng mga katalagman di makaing Dios. Nya karon sa Biblia kay ang tanan nagbuhat Dios man. Eh pag pemprita ba kung Biblia. Unang mga argumento nga pinaka-simple na argument may tungod sa kanang maglalalang o designer o cost. Wala pahawaa ni Thomas Edison ng Diyos. Ilisan lang niya ngalan. You call it God, I call it nature. Wala na. Nature lang. Wala niya i-displace. Usab lang niya ngalan. Una ang pinakasimple nga argument anang ingon nila nga dunay first mover. O sige na. May ka ang Diyos. You call it God, I call it nature. Niya karon balik na diri sa ika-upat nga cause kay kanang 1, 2 ug 3 ni Thomas Aquinas. Mo na to siya. Nga kanang nagi daw nagbuhat ng Diyos. Giilisan lang nato ng Diyos og meteor. Nya sa ika-upat ningon diri nga ang tao dunay maayo og dawtan. Ang naghatag og sukdanan kung unsa ang maayo og dawtan mo ang Dios. Mo na ang ingon ni Thomas Aquinas. Sa to pa ang morality kuno comes from God. Kita nahibalo na nga matag lugar, matag lihiyon, lain-lain og morality. Kung ang morality gikan sa Dios, ang tanan nagtuog Dios, parehas unta og morality. Pero dili man layo ra mas tinuod na ang Dios mo'y nagbuhat sa morality sa tao, mo'y nagbuhat og sukdanan. Based on the fact nga bisan kanang pareha ra growth sa religion. Pero pag abot dito sa kanang bali sikta na, mahimo na sikta, doon pas lain rules. Amo ni giingon sa Dios, mo ni giingon sa Dios. Example lang. Ang kining Islam ug ang Christian gikan man na dito sa Judaism. Pero sa pagpangasawa pa lang daan, dako nang diferensya. Ang Muslim pwede ra mangasawa og sobra sa usa. Basta kwartahan ka, pwede ka magkasawa og labing minus ng 4. Ang uban gani si Muhammad gani 13 mga kasawa. Pero sa Christian, sala kay na. Masawa ka, kaduha. O dakong sala. Yan, parehaday na. Parehaday ng Diyos nila. Nga kung pasultihon sila, ang ilang Diyos nagsugo nga pwede ra. Ang pikas po, nagsugo daw ilang Diyos nga di pwede. Pa. Ang Christian, way problema kaon o baboy. Okay la ilang Diyos. Pero sa Muslim, di mo sugot ilang Diyos. Tuapoy, mga Hindu, di po musugot mo kaon o kuan. Baka. O na siya. Kada Diyos, lain og morality. So, kung mayroon ka nga ang morality, gikan sa Diyos, layo ras tinuod. Kada relihiyon, lain-lain morality. Kada tribo, lain-lain og morality. Since mga tribo-tribo, nagtuo po ng Diyos, lahi og morality. Okay, mga morality nga partigong pertika laina sa para sa uban, pero sila okay lang. Sama nang na mga tribo nga nadri dapit sa kuan India o sa diri sa Nepal nga ang ilahang tribo nagpractice og gitawag polyandry. Unsay polyandry? Kanang babae daghang kay kasakbana.
Ay ang ilang tribo nga kung pananglitan maminyo ang nagsuon, usa sila igsoon, palitan unom sila ka igsoon. O pulo ba? Kay may family planning ng dapita. Pulo sila ka igsoon. Ang usa ato mabana sa babae. Kasal sila. Ang usa. Ang siyam, pwede ra. Sa puli-pulihan lang to nila. Ang katong asawa sa ilang igsoon. Puli-pulihan to nilang kung napulo sila. Puli-pulihan to nilang siyam. O napulo. Usa ray kaslan na to. Pero katong siyam pwede ra. Manay polyandry. Nana sa tanawan niyo ng polyandry. Pero tinilaran na dito hunahon ba? Ang usa ka babae na ipulo ka lalaki nga pa. Magsuon pag yun. Magsuon pag yun na. Pindi pila ka pagsuon. Okay ra silahan tribo. Sila morality. Okay ra na. Tanawa. Kung ang Diyos ang tuburan sa morality, dapat uniform ang morality. Di usara mo kay Diyos. Pero makita nimo nga kada tribo, lain-lain o morality niya purom na og Diyos. Ha? Kanang uban gani nga tribo, ubang relihiyon, sala na kayo sa ilahan, kita ng ilang nao, kita ng ilang bukton. Wala sila naglakaw, rag hapol, kabalot tanan, mataray pagita, uban o pag nastamata na pagita bon. Kay nilad sa ilahan, sugo sa ilang Diyos na. Base na sa sugo sa ilang Diyos. Pero mo ba na? Wapo sinina ng ubang tribo. Ay mga tribo nga po sinina. Kira sila, wala kay sinina bisig gamay. Anawan yun sa mga Tui tribe sa Amazon, sa Brazil, banda. Tui tribe. Ang spelling Z-U-E. Tui. Pronounce Tui. Tui tribe. Wala na sinina sila. Samantalang uban, kapalot po, mataray pakita. Kanang mga argument, wala yung rakay tinuod. Nga ang Diyos may naghatag ng morality. Wala. Lain-lain ang morality kada lugar. Napagalis India nga sa Japan nga nagsimba og kinatao. Dako kayong ulok sa lalaki, pasan-pasaan nila. Tanawan niyo na sa kwan. Reliyon na sa Japan. Nang Hunin Mitsuri. YouTube, kita ninyo. Wala siya. Layo ra kay nas tinuod ng istorya nga ang morality daw gikan sa Dios kay kung wala daw Dios unsa daw nato pagkahibalo kung unsay maayo og daotan ay kita rin nag-imbento ang unsay maayo og daotan kita rin tao mo nag-imbento ana dili Dios nasa klaro kayo nga layo oras tinuod ng mga istoryahan nya do na po'y karon kana no urag natubag na nato na no karon do na po'y mga katarungan nga nag-ingon nga kung mas bayo na lang daw ng mutuo ta kaysa dili og Dios kay kung mutuo daw ta wa may mawala katarungan na ni Pascal Blaise Pascal 1623 to 62 asa ka French mathematician natod niya mas maayo nga mutuo ka sa Dios tungod kay kung tama ka makabaton ka grasya nga walay katapusan ug kung mali ka walay mawala nimo sa laing bahin kung dili ka mutuo og Dios unya mali di ay ka paingon ka sa walay katapusang silot unay ingon ni Blaise Pascal nagsagaran mabatian na to ang mutuo na lang gud tagod total wa kita mawa og mutuo ta ngay ilang tarungan wala mo wala kun og mutuo na lang total og tama di ay kita yung kansi na di ay langit na di ay natagana sa Dios nga ganang bali ganti sa mga tao nagtuo siya di takabukan niya kung wala daw may tubag nila pero hindi ba yung pagtuo dili ba na simple lang mutuo ka
Daghan kayong nawala na kuan. Nawala kung mutuo ka. Diyos. Daghan kayong nawala na. Sigutan lang nato sa nangagi. Kung mutuo ka sa Diyos, hindi itong unang panahon. Tungod sa ilang pagtuo sa ilang Diyos, ilang ipatay, ilang anak ihalad. Sugbas kalayo. Kuyaw. Mantod karon naman na. Naman ang mga klasiya sa tao nga nagtuo, grabing pagtuo nila, sugod sila mamatay basta tuman ang unsay gisugo nila sa Dios daw. Sugo sila. Muna. Daghan kayo ang damage kung dili ingon nga walay nawala. Ang una-unang mawala, pod napoy mawala nga lain. Ini katinuan. Kasi tawag katinuan ba? Pero pamina nimo tama ka o di wala ka mayabag pero ambot lang say kasulti nimo atong nagdungan og paginom og hilo. Tungod sa ilang pagtuo. Hinumdum sa istorya sa Guyana. 900 ka tawo kapin, nagdungan og pakamatay. Nanginom og hilo sugo sa ilang leader si James Warren Jones. Na mag-inom sila og hilo. Kaya aron ato na sila sa langit mag-abot. Tuong po diya mga membro. Grabe man kuyaw po kayo mo brinwas. Oh. Sa nawala nila, kinabuhi nila nawala. Nawala ilang katinuan. Nawala ang ilang katinuan. Tungod sa ilang mayong pangisip, tungod sa ilang pagtuo sa Diyos. Nagdungan, galing inom og hilo. Huwag daghan ang nitabo ingon ana, di ilang kana. Napas sa unang panahon, napailain mga relihiyon sa Amerika, nga napagani mga relihiyon sa Amerika nga nagsunog silang kagalingon. Ay aron makadto sila sa langit. Sunog punto na po. Ay balita na sa una. Wala kaya na ko pan. Pero na makita niyo muna sa internet. Sunog nila ilang sarili. Yan na nang karon po ba na? Wala na, nawala ilang katinuan tungod sa pagtuo. So dili ingon na nakasimple nga mutuo ka walay mawala anay mo dang wala. Ang pinakasimple nga mawala nimo diha ang imong oras nga gigahin ug ang imong kwarta. Kaya kung mutuo ka, mato ka simbahan, mata ka kwarta, mo na pinakasimple lang na. So, ayun ina nga walay nawala. Naay daghan mawala. Tawa sa amo ang kahimtang. Nawala ang among kayamanan tungod sa pagtuo sa akong ginikanan sa Dios. Tungod sa iyang pagtuo nga doon na ang Armageddon. Ibaligya ang mga yuta. Tungod sa punto nga wa nagyuyuta na bilin bisan katukuran na mong balay wala na. Dito na mis baybay na mo dagat. Dako giyuta akong amahan kay human sa gira dako man og area diri sa Mindanao nga walay titulo. Kung imong mahinluan bayaran nimo sa City Hall, la na imo ana. Dako giyuta unta na kuha sa akong tatay. Pero baligya kay doon na kanang gidon. Mo nang damage sa pagtuo. Ayaw ingna nga walay madamage kung tuo lang way mawala. Daghan mawala eh. Munang mga butang angay na itong hinuktukan. Kanya doon na po'y mga tao nagingon nga kining Diyos daw dili gid kaya sa atong isip ang paghuna-huna kung unsa ang Diyos. Dili kaya sa tawanong panghuna-huna. Sila rin lisod-lisod. Ano di man makaya sa tawanong panghuna-huna? Kamurbi lisod-lisod na nang iyong huna-huna. Kasi sayon anak, huna-hunaon na. Niya, bingon sila nga, ang Diyos kuno, gawas na kuno sa matter, space, and time. Mayo kayo minbinto. Gawas na sa matter, space, and time. Kung ang Diyos wala sa space, nga nung mingon mo ang Diyos na sa langit, ng space mo na langit. Muna nga, daghan kayong mga pasikot-sikot nga kanang pahitod ni pagtuog Diyos. Yan na pagit sa Salmo 14:1, nagingon diha nga, ang buang nag-ingon sa iyang kasing-kasing walay Diyos. Sila nagagawi sa kadaot. Sila nagagawi nga dulumtanan sa ilang hunahuna.
walay usa nga nagbuhat og maayo. Lima ka na. Sa wala ko na magtuog Dios, walay usa nga nagbuhat og maayo. Itaw, wala bitaw nagbuhat maayo nya ang tanang mga inventor sa scientist nga mga atong ipahimos lang ba mga atheist ba na. O walay nagbuhat og maayo. Tuwa doon yung China. Peaceful kayo ang China. May atheist 90% sa population. Kasi sa Japan, majority yung atheist sa Japan. Peaceful kayo sila. Inamingon nga walay nagbuhat og maayo. So pa kayo manghatag. Philanthropist pa. Ha? Daghan mga billionaire. Kanang top 10 billionaire richest man of the world. Daghan atheist diha. Majority siyang atheist diha. Kana sila Warren Buffett, atheist na. Sila si kanang tagiya sa Google. Sergey Brin. O kisa pa itong usa. Basta kay daghan kay diha. Kanang richest man of the world. Kunya, nga philanthropist man na. Sa top 10 lagi siguro na ay mga 7 ana nga mga atheist ang top 10 richest man of the world. Subayan niyo na. Nya may ngono walay nagbuhat og maayo. Nya mga buang. Mga buang nag-ingon sa kasing-kasing walay Dios. Di sa kapanahon ana nga akong igsuon kay Dios nun lagi kaayo. Ginaong-naong gyud ko pag istorya sa tubangan sa ako ra pong amigo. Siya kini akong igsuon, manghod man ko. Buang naman eh. Kuno buang na. Kay di man tuog Dios. Ingot Biblia, basta di ka tuog Dios, buang ka. Basta tubangan sa akong amigo ng istorya mi. Yung tawag ko amigo, di pudoy. Tingon siya di pudoy. Uyaw kaya sila ba? Ay basta di ka matuo, buang ka. Na mas Biblia, Salmo 14:1. Moto na, pero kaya namingina na kong igsoon nga. Tuon naman kong Diyos. Tuon naman kong Diyos. Hindi ka kibalo. Kung gingnan. Pero lain-lain lang tag Diyos. Yung pataw kang bigo, tuon magali din ang Diyos. Tuon ko eh. Pero lain-lain man tag Diyos. Diba? Ang Muslim, lain Diyos, si Allah. Uban si Jehovah, uban si Yahweh, uban si Jesus. Ang uban si Brahma, uban si Krishna. Kadaghan ba si Diyos kalibutan na? Lain-lain lang tag Diyos. Kisam na Diyos ni mo ba eh? Wa? Kibuloy. Ha? Yung ko, lain tag Diyos. Tuon ako Diyos. Akong Diyos kibuloy. Maras kibuloy kay Dulra. Naras kalinan. Dabaw ra. Adto pa ka sa Jesus. Asa ito nagpuyo eh. Langit mo. Amoy langit si babaw. O di na ko buang. Parehan namin sa akong gigsoon. No, namin Diyos, yun ang ibuang. Kuanggol na lang. Gingnan, yun ang ibuang, makuanggol na lang. Tuo na mag-Diyos. Kaya hindi ito Diyos mo may buang. So, ang tuo kag Diyos, hindi naka-buang. Kuanggol na lang. Una. Nga nung sigurado ko nga walay Diyos. Ha? Muna ang pangutana diya. Kanang Diyos nga merciful, loving and kind. Wala dyan na. Tungod kay wala dyan ebidensya na siya. Anong klase ng Diyos. Ang mga butang dinisibaw sa kalibutan. Daghang butang nga dili makita. Daghang butang nga dili makita. Ayo nga, adi ka mo to kay di makita. Daghang butang di makita na. Daghan kayo. Sa siyensya, ang gravity di mo makita. Pero ma-prove nimo nga na. Electricity di nimo makita po na. Ma-prove nimo nga na. Radio wave di nimo na makita. Pero ma-prove nimo nga na. Ano itong cellphone tawag tas layo. Kita ba na to ng wave sa radio, di man. Pero ang ilhanan nga, ebidensya nga, ang imong tingog, iabot dito, through radio wave. Kaya, madunggan na nimo yung istorya, bisig to pas layo kayo. Binaron, magkita pa. Ito radio wave. So, na ebidensya. Bisan dili makita, kung na ebidensya. Pero kung dili makita, nya wa gi ebidensya, so wala jud na.
mao na ang kahimtang sa Dios. Nga walay ebidensya nga naa gyud Dios, wala gyud siya bisig gamay nga ebidensya. Bahala di makita, okay larga. Wa may problema di makita. Problema ba di makita, kadaghanan nang di makita. Pero na ebidensya. Kini lang radio wave, gravity, hindi mo na makita. Pero ebidensya na. Daghan kay satellite sa ibabaw. Ano hindi mo na matagap yung Honduras, may gravity dito. Kung tanaw ka sa mga satellite, sa sulod, ang mga scientist, naglutaw na dito sila, wala sa tubig. Lutaw sa wanang, wala na gravity. Proven na, no? Ang gravity, naradal dapit sa Earth. So, ang gravity, dili makita, pero na ebidensya. Kaya yung na nga, di ka mutuog kay, di mutuog, di makita. Dili. Mali na, ang mga itis daw, dili mutuog, di makita. Daghan di makita, ang gituhuan na. Wala na ebidensya. Kanang uban nga di makita, wag ebidensya, so wala dyan na. Dugay na nang ipangitag ebidensya, wala gyud. Simple challenge lang gani nako nga putol o tudlo. Pampuwi daw na bulian ba. Aron para to nga nagay Dios. Wala man. Ikaduha nga rason. Dugay nang hatan ng relihiyon nagtuo nga ang Dios naa sa langit, na di ba? Ang langit na si babaw. May bawo biya ta nga 1961 pa na conquer na ni Yuri Gagarin na Soviet cosmonaut. 1961 pa na. Nga pinakaunang tao nga nakagawas diya sa space. Yang man na to 1969 abot na ito sa bulan. So napicturean na ang bulan. Ang Earth gikan sa bulan. Sagaran kita man sa Earth nagpicture sa bulan. Bali na ikan sa bulan ang nagpicture kay man sa Earth. Kita na wala may langit tawon ay. Bisag jutay nga ebidensya wa. Wala gingharian sa langit des ibabaw. Walay trono sa Dios ibabaw. Walay manulunda des ibabaw. Pero tingdaghanan ang satellite sa ibabaw. Karon ganing bag-o nagplano si Elon Musk og 42,000 ka satellite nga ibutang niya para sa wifi. Ya, apay China nga daghan na pud kay satellite. Ay ni daghang laboratory sa ibabaw kanang space station nila nga tinuig una baba ang mga scientist una balik sa Earth. Nag-obserbar sila sa space kung saan makababuhi ba mga tanom dito na daghan sila gistudihan sa ibabaw. Tinuig na dugay ra 1960s pa na nagsugod na sila. Gani itong 1970s inumdum pa ko litaw pa ko niingon ng mga hadlok sila kay naday kuan kanang Skylab mahulog. Sky Laboratory 1970s na ana Skylab. Nasuyo po balik sa gravity Earth. 70 kadugay na sa panahon na ay daghan na sa ibabaw. Wala lagi ng Dios diha. Hantod karon sige lang ya pag ang Dios sa langit, ang Dios sa langit. May Diyos in taon, di ba may langit in taon oy. Kung naay langit, may posibilidad nga naay Dios. Posibilidad pa lang. Halimbawa, ang naay langit, sige pangitaon pa nato nga bay Dios. Di pa na sigurado nga naay Dios kung naay langit. Ya karon doble man na. Wala pag yung langit, wala pag yung Dios. Sigurado na wala may langit. Pagani ning langit ang Dios pa. Ang Dios nagpuyo sa langit, ha? Ya karon wala may langit. Muna nga sigurado nga wala Dios kay wala may langit. Ngani bisan ang Catholic Church, ang Papa nagdeklara ra magid siya, nagprangka gid siya nga walay langit. Ingon siya, heaven is neither an abstraction, not a physical place in the clouds, but a living personal relationship with the Holy Trinity. Yan siya. Etong July 1999. Heaven is neither an abstraction, not a physical place in the clouds. Wala gani physical. Wala heaven di sa babos panganod. Mo nang kasigurado ko nga wala gyud Dios kay wala man gani langit ang Dios pa nagpuyo sa langit. Bisan pag ganig naapay langit, di pa na sigurado nga naay Dios. So, mo na hinungdan nga kaingon ko nga sigurado ko nga wala gyud Dios ning kalibutan naton. Kita-kita lang. So, ang atong himuon kita diri sa kalibutan
Magmahalay lang ta diri, maghoy-hoy lang ta. Ah, Usaran ning kining earth is a stone, no? A big rock, no? Ang rock na itong ipuyan mo ng earth. So, di lang ta mag-away-away diri. So, karon nakita na to ang mga tao labi na internet. Nindot na kayo na naon nga nay lugar nga naigo sa mga traidya, tuwa na ang mga tao tabang na karon tabang dala lag bugas, dala mga tinap, sardinas nito mga sinina. Sa unang panahon kung basahon nimo kasaysayan dili mo na tao sa una pagbuhat nagdaghang sundalo para sulong pikas ilugon ang ilang lugar. Mo na sa una. Nay karon kinausab na. Anam na tagka usab ang atong pumutok. Di na punta mga og tao. Di na to kanibal. Isgutan ako nagagi na kong video. Unsa ang mga tao kada to? Sugi mga og tao. Gusto mo na ilang anak mismo ilang ihawon. Anas Bible. Usa mo nang kining kalibutan ng atong ipuyan, nag-anam na tag ka-educate. Ang akong gusto nga mawala ang religion, dili pinaagig gira. Pinaagig edukasyon lang. Educate lang ta, wala na. Wala nahigi mo karon sa China, education. Daghan na kayo sila nga 90% na sa ilang population. Ano siya? Hinaut pa nga kamong mga nagtuo sa Dios, ay alam mo kay ubos mo ay alam mo kalain. Wala na akong hangyo sa inyo. Ay alam mo kalain. Alam mo, kay di man may mamugos og di mo mutuo. Okay ra man mi. Pwede ra pud mi ganig mingon og mutuo. Ay may stricto ay para uban nga ayaw gid ana para ubang reliyon iki mo sulod ubang simbahan. Oo, problema. So, kung sa unsang simbahan na, pwede ra. Eh, taas man taog tolerance sa mga pagtuo. Gani ang akong asawa pagka matay. Ako mga igagaw kay mga Katoliko man, ako niinan sige. Paano ninyo? Buhatin niyo ritualin ninyo, gusto mo. Nalipay po sila. Ngajian nila akong asawa. Ano matay? Kung akong mamatay, pangajian po sa akong mga igagaw, okay na po ko. May problema. Dili man may atheist ka para sa barliyon nga ayaw gyud. Ultimo pagsulod sa ubang simbahan bawal. Kay pag kuno spiritual nga pakighilawas. Wala na. Wala. So ingon ana lang ang dagan sa kalibutan. Pag mahalay ta diri sa kalibutan kay ang kalibutan nga atong gipuy-an gamay kayo, feel blowed up. Kita lang naningkamot sa atong kaugalingon. Muna ang kamatuoran. Salamat.